Magandang umaga. Narito tayo ngayon sa ating Quarter 2, Week 8, Part 3 ng Mother Tongue. Ito na yung pinakahuli nating lesson para sa Quarter 2. Ating alamin, sa katapusan ng mga gawain, inaasahan na nakakukuha ng datos sa pictograph, nakakukuha ng datos sa bar graph, nakakakuha ng datos sa pie graph. Tayo muna ay magbalik-aral, sabihin kung tama o mali ang mga pangungusap. Number 1, ang solusyon ay pag-aayos ng problema. Number 2, ang sanhi ay resulta ng pangyayari. Number 3, kung ang sanhi ay pagputol ng puno, ang resulta ay magbabaha sa kapaligiran. Number 4, ang bunga ay pagbibigay ng dahilan. Number 5, kung ang suliranin ay dumadami ang nagkakasakit ng COVID-19, ang solusyon ay huwag na munang lumabas ng bahay. Sige nga mga bata, nasa na inyong mga sagot? Number 1, tama. Number 2, mali. Number 3, tama. Number 4, mali. At number 5, tama. Very good, mga bata. Ngayon, ano ba ang graph? Ang graph ay matatagpuan sa mga aralin sa matematika, agham, sibika, at mother tongue. Ito ay pagsasalarawan ng mga nakalap na datos o impormasyon. Nagiging mas madali ang pagbibigay ng interpretasyon sa mga nakalap na impormasyon dahil sa anyong panlarawan. May iba't ibang uri ng graph tulad ng mga sumusunod na ating pag-aaralan ngayon. Una ay ang line graph. Ang line graph, ito ay gumagamit ng mga linyang nagkakabit sa mga tuldok na kumakatawan sa bawat bahagdan ng datos. Nagpapakita din ito ng pagbabago sa halaga o dami. Next, bar graph. Ito ay gumagamit ng mga guhit na pahalang o pataas sa pagsasalarawan sa bawat bahagdan ng mga datos. Bar graph. Ito pa ang mga halimbawa ng bar graph. Ito rin ay nagpapakita ng paghahambing ng dami. Next, pictograph. Ang pictograph ay gumagamit ng iba't ibang larawang sumisimbolo sa isang larawan at ito ay naghahambing sa tulong ng mga larawan din. Next, circle or pie graph. Ang pie graph ay gumagamit ng bilog na hugis na pinaghati-hati sa iba't ibang bahagi upang kumatawan sa kabuuan. Ang bawat hati nito ay kumakatawan sa bawat bahagdan ng mga datos. Ito ay nagpapakita ng ugnayan ng mga bahagi ng isang kabuuan. Ng mga halimbawa, ang pie graph. Yan. Ngayon, mga bata, ating pag-aralan ang graph na ito. Tingnan niyong mabuti at balikan mamaya sa mga tanong. Ang graph natin ay pagbabago sa presyo ng gulay na sa nakalipas na 3 buwan sa farmer's market. Sige mga bata, sagutan nga natin ang mga tanong. Una, ano ang gulay na may pinakamababang presyo sa buwan ng Nobyembre? Balikan nyo nga yung graph. Tingnan nyo nga yung chart. Tingnan nyo. Tama! Cabbage o repolyo. Next, yung susunod. Ano ang gulay na may pinakamataas na presyo sa buwan ng Disyembre? Sige nga, anong inyong sagot? Tama! Chili pepper o sili. Ikatlong tanong. Ano ang mga gulay na pareho ang presyo sa buwan ng Enero? Balikan nyo nga at tingnan. Tama, repolyo, sibuyas, at karot. Very good, mga bata.
Ngayon naman, para sa ating gawain, ikalawang gawain, ito ang ating panuto. Tingnan at suriin ang larawan. Kumuha ng impormasyon mula sa larawan upang masagot ang mga sumusunod na katanungan. Ano ito yung mga tanong? Kumuha ng mga datos mula sa larawan na iyong sinuri. Kulayan ng bar graph sa angkop na bilang na hinahanap sa datos. So ngayon, kukuha kayo ng inyong mga notebook, kokopyahin nyo at lalagyan nyo ng kulay. Ito ang unang tanong. Ang unang tanong, ilan ang mga babae sa larawan? Balikan nyo ang larawan. Ilan ang mga babae dyan? Ikalawang tanong, ilan naman ang mga lalaki sa larawan? So, balikan nyo, ilan ang mga lalaki at kulayan dito sa may bar graph. Kulayan nyo sa graph kung ilan ang babae, ilan ang lalaki. At ikatlong tanong, ilan ang mga bisita sa larawan? Ilan silang kaya lahat? Tingnan nyo nga. Kulayan nyo nga. O, sige. Tingnan natin ha kung tama ang inyong mga sagot. Okay. Ilan ang mga babae sa larawan? Tama. 3. Dapat ganito. Kinulayan yun ng 3. Next. Ilan ang mga lalaki sa larawan? Tama. 3 din. At ang huli, ilan ang mga bisita sa larawan? 5. Very good mga bata. 5 ang bisita. Great job. Good job. Good job sa inyo mga bata. At nasagutan nyo. Ngayon, anong tatandaan natin? May iba't ibang uri ng graph. Line graph, bar graph, pictograph, at pie graph. Maaari tayong makakuha ng mga impormasyon o kaalaman mula sa iba't ibang pinagmulan tulad ng larawan, graph, o chart. Ngayon, para sa ating tayahin o sa pagtataya, sagutan ang mga katanungan natin. Kulayan ng masayang muka kung ang pangungusap ay tama at malungkot naman ang muka kung mali ang pangungusap ayon sa mga banggit natin. Number 1, may iba't ibang paraan sa pagkuha ng impormasyon. Number 2, hindi nagbibigay kaalaman mula sa pangyayari ang mga larawan. 3, madaling intindihin ang datos batay sa mga ilustrasyon na nabanggit. 4, napapabilis ang paghahambing ng mga datos kapag ito ay nakagraph. At 5, ang graphical na representasyon ng datos upang makita ang pagbabago ng mga ito ay tinatawag na chart. Sige nga mga bata, ano ang inyong sagot sa number 1? Balikan nga natin. Okay, ganito ba ang inyong mga sagot? Good job! Very good na naman kayo mga bata. Ngayon, para sa ating karagdagang gawain, sa ating bar graph, line graph, at pie chart, pie graph, puntahan natin ang ating mga module at sagutan nyo po ang pagsasanay ito, kayang-kaya ko. Ito ay makikita sa pahina 32 ng ating module, ang ating huling gawain para sa mother tongue. Okay, paalam mga bata hanggang sa susunod na quarter. Paalam!